Inigo Edgardo Reyes Regalado, also known as Inigo Ed Regalado, was a Filipino poet, journalist, novelist, and a politician. He was born in Sampaloc, Manila on June 1, 1888. Regalado was the famous son of Inigo Corcuera Regalado. Inigo Corcuera Regalado, considered as the renowned Tagalog printer and a journalist. His mother was Saturnina Reyes. He received his Bachelor of Arts degree from the Liceo de Manila in 1907. He finished studying law from the Academia de la Jurisprudencia on 1913. Regalado became a writer in the newspaper Taliba, Ang Mithi or The Goal, Ang Watawat, The Flag, Pagkakaisa or Unity, the weekly newspaper Ilang-Ilang and Liwayway. He was one of the initiators of the Surian ng Wikang Pambansa. He became a language professor in different universities in Manila. He was the dean of the Department of the Filipino Language of the Centro Escolar University. He was also a former councilor of the city of Manila. He died on 24th of July 1976 due to lung cancer in Lourdes Hospital in Manila at the age of 88, but contributed a various masterpieces in Philippine literature. Among of his awarded works were the 1964 poem Tilamsik. Tilamsik is a literary splash of water or spark of fire. The 1941 compilation entitled Damdamin, or Feelings and Emotion. Damdamin won the first prize during the first poetry competition during the time of the Commonwealth of the Philippines in 1941. He wrote more than 26 novels. His works belong in the golden age of the Tagalog novel. Among his well-known works was Prinsesa Urduha, a play that was presented in the Cultural Center of the Philippines. He also wrote for Telembang, Lingguhang Mapagpatawa at Manunukso, which published the first regular comic strip in the Philippines entitled Si Kiko at Si Angge in 1922. The strip was written by Regalado and illustrated by national artist Fernando Amorsolo. It depicted the lives of Filipinos under the American colonial rule via the competing politics and points of view of its eponymous husband and wife. Ang buod ng nobelang Madaling Araw by Inigo Ed Regalado. Nagtagpo sa luneta ang makasintahang sina Mauro at Luisa. Iyo'y pagtatagpong nakaw dahil ang mga magulang ni Luisa ay ayaw sa binata na anilay batugan at umaasa lang sa tiyuhin nito. Dahil walang lihim na hindi nagbubunyag, natuklasan ng mga magulang ni Luisa na sina Aling Minang at Mang Marcos ang pagkikipagtagpo niya kay Mauro at siya'y binugbog ng ama. Si Mauro na may walang kamalay-malay sa nangyari sa kasintahan at abalang nagkikipagtalakayan sa kanyang tiyuhin hinggil sa balak nitong pagtatayo ng korporasyon kasama ang mga negosyanteng Pilipino para kompetensyahin ang mga kapitalistang dayuhan. Isang pagtitipon ang idinaos ng mga kabataang kasapi ng Samahang Maligayang Araw na pinamumunuan ni Daniel Magsarili. Kabilang sa dumalo sina Nieves, Sisyon, Tinay, Sabel, Flora, Roman, Pindoy, Mariano, Lucas at iba pa. Sa masayang sayawan, nagtapos ang pagtitipon. Lalong pinaghibitan si Luisa ng mga magulang mula nang matuklasan ang pakikipagtakbo niya ng lihim kay Mauro. Matagal ding nakita ang dalawa hanggang sa meeting tulay ni Mauro ni Nieves para makasulat kay Luisa. Tanging si Nieves ang pinagkatiwalaang maghatid ng sulat sa dalawa. Sa pamamagitan din ng sulat ay nagtipan silang magkikita isang gabi. Hating gabi nang magtagpo sina Mauro at Luisa sa araw ng tipanan, sa gabing iyo'y ganap na pinagkaloob ni Luisa kay Mauro ang kanyang pagkakababae. Dumating ang kaarawan ng isa sa mga kasapi ng maligayang araw, si Sisyon, at sa paghahanda sa bahay nilang pagdarausan ng kasiyahay katulong ang kasintahan
niyang si Roman. Maganda ang takbo ng pagmamahala ng dalawa. Nakatakda na ang nilalapit nilang pag-iisang dibdib. Pagkatapos ng idanaos na kasiyahan kina Sisyon, hinanap ni Don Antonio ang anak na si Nieves para yayayaing umuwi. Ito'y nahuli niyang kasama si Daniel sa kusina at ang dalawa na matagal na palang nagmamahalan ng liham ay agad ikinasal. Nang makasal na sina Daniel at Nieves, si Pindoy na masugid na maniligaw ni Nieves ay nagtanim ng galit at sumumpang gaganti. Minsay nagkaroon ng ekskursyon ang mga kasapi ng maligayang araw na kung saan nagdaos ng kasiyahat-sayawan. Dito'y sumali ang 2 kabataan na lalaki at 2 ring kabataang babae na galing sa pag-aaral sa Amerika. Isunuka ng mga naroon ang mga palagay nila'y kagaslawaang kumilos ng 4 na ito. Sa bisperas ng kasal ni Roman at Sisyon, dinapuan ng kolera ang lalaki na siyang namatay nito. Ito'y naging sanhi ng pananamlay at pagkakasakit ni Sisyon na pumanaw na rin. Samantala'y dumating sina Mauro ng pinsan niyang si Ines na napag-alaman niyang anak ni Kabisang Leon sa isang naging alila. Si Ines ay isang kolehiala at umuwi para magbakasyon. Balak ni Kabisang Leon na ipakasal sina Mauro at Ines kung kaya't tutol siya at ayaw kay Luisa. Isinagawa ni Pindoy ang balak na paghihiganti. Sa paghihiganti, karamay sina Mauro at Luisa na alam niyang malalapit na kaibigan ni Daniel at Nieves. Nagkalat siya ng mga bali-balita na umano'y kalaguyo niya si Nieves. Pinalabas din niyang sa perang utang sa kanya ni Mang Marcos na ama ni Luisay ang dalaga ang magiging kabayaran at umayoy sang-ayon naman ito. Umabot sa pandinig ni Mauro at Daniel ang mga panirang ginawa ni Pindoy sa kani-kanilang minamahal at inakalang iyo'y totoo. Kumala si Mauro kay Luisa matapos nitong pinagsabihan ng masakit na salita. Nilayasan naman ni Daniel ang asawa na nooy buntis na. Nagalagalag ang magkaibigan sa bayan ng X na may kalayuan din sa bayan nilang P. Nanuluyan sila sa bahay ni Tandang Endo na nakilala nila sa pamamagitan ni Juan Galit, ang katulong ni Mauro na pinag-autangan ng loob ni Tandang Endo. Mula kay Tandang Endo, napag-alaman ni Mauro at Daniel ang pagnagdadaan ng buhay ni Juan Galit. Ito'y dating anak mayaman, ngunit ang kayamanan nila'y inilit ng iba. Ito ang dahilan ng matinding galit ni Juan sa mga taong kumakasangkapan sa kayamanan para maapi ang kapwa. Madalas mapaglita ng kuro-koro ang 2 binata at si Tandang Endo hinggil sa mga bagay na may kinalaman sa kasarilan ng bayan at sa parang ikakalit nito. Higit na maalab ang mga paniniwala ng 2 kabataan na niniwala sa matugong revolusyon, samantalang ang matanday na nanalig sa mapayapang paraan. Samantala'y ipinagpatuloy ni Pindoy ang isinagawang paghihiganti. Nagawa niyang ilitin ang bahay ni Luisa at si Mang Marcos ay nakulong dahil sa di makapagbayad sa pirang inutang at sa pagkakalustay sa pirang kumpanyang pinapasukan. Sa lahat ng ito'y kasabwat niya si Kabisang Leon na masidihirin ang galit kay Luisa dahil ito ang sanhi ng pagkasira ng mga balak niya para kay Mauro at Ines. Si Aling Minang ay nababaliw at nakulong sa mental hospital. Si Luisa naman na malaki ang ipinayat ay kinupkop ng mabait na si Ines kahit tutol si Kabisang Leon.